Okay, so magandang umaga. Umaga pa rin naman pero mag-aalas 11 na. So ayan, ito yung container kanina nung mga harvest natin doon. So actually may natira lang siyang dalawa, yung isang scamander tsaka yung isang ano bang tanim yan? Hydraulic or lalik. So yung isang scamander binigay ko na lang doon sa kasi may bagong umorder. First time nilang umorder. Binigay natin yon. Tapos yung isang lalik ay para sa akin. Actually dalawa kasi dalawa yung nabawas ko dyan. Pero naka tatlong order tayo kaninang umaga. So ngayon, tingnan natin kung ano yung reading nito after 45 days. So yung iba pinandilig ko na. Yun, pinandilig ko na rin doon. Pero nakalala ko kasi parang gusto kong i-check. Yan. So tingnan natin. In terms of pH level, tingnan natin, bumababa pa siya pero nasa 6.66 siya ngayon. Tingnan natin. 6.7. So mataas siya, no? Kung hindi ako nagkakamali, yung pH level nito nung bago ko siya tinaniman, nasa 6.1 or 6.0. So yan. Tingnan natin yung EC. EC niya ngayon ay nasa 1087. So parang lumalabas kung sa EC lang nasa 0.9. Nasa 0.9 lang siya kasi yung EC ng tubig natin is nasa nasa 100 ano yun 180 approximately. So parang nasa 900 EC siya ngayon or 0.9 EC pala. Yan. Tapos, alam ko, kung hindi ako nagkakamali nito, nasa 1.4 easy lang to dati. So, bumaba siya ng nasa around 300 to 400 easy. Ayun o, kasi nasa 1,000 plus. Pero mga 0.3 to 0.4 easy yung binaba niya. So, kaya, yung ibang ginagawa ko dito, so doon, yung recent natin na 45 heads, nag-start siya ng easy na 1.7. Tapos yung pH level, nakasulat dyan 5.7, 5.6. Pero nung chinek ko ulit, bago mag-transplant, nasa 5.9. So ganun yung pH level niya. Pero yung easy niya nasa 1.7 pa rin. So tinataasan natin siya kasi nga, at the end of 45 days, bumababa siya. So, yun yung parang tinitingnan ko ngayon kung magkakaroon ba ng effect yon in the long run. Kasi every time na nag-harvest ako, chinecheck natin yung EC. Maliban na lang dun sa mga nag-harvest ako kung saan nag-refill. Yung dito dati, nag-refill. Hindi ko na chinek yon. Ito, nag-refill din tayo dito. So, baka hindi ko na rin i-check. Pero i-check ko na rin for study purposes. Pero yung mga containers na hindi talaga ako refill from the start, yun yung talaga sinecheck ko. Tinitingnan ko kung ano yung ending EC, ending pH level nila. So, part na rin ng learning natin yon. Tingnan natin kung kailangan natin i-adjust, tas ano mangyayari at the end of 45 days or 40 days. And based sa experience ko, pag 40 days, medyo maliit pa talaga yung mga lettuce ko dito. Siguro mag-average lang yun ng mga 80 grams. Pag umabot kasi tayo ng mga 42 to 45 days, nasa 90 grams pataas na yon. And pag nag 45 days talaga ako, usually doon tayo tumatama ng 100 grams ang average. Ayan. So hindi naman siya pantay-pantay lahat pero at least makikita niyo yung average size ng mga tanim natin. And moving forward din, susubukan ko ulit mag-outdoor seedling. So mag-outdoor seedling ulit tayo kasi kanina lang umaga na pundi na naman yung isang ilaw. Pero may backup naman ako kasi ako lagi. Pero yun nga, mura lang naman yun, nasa 100 plus lang. Isang strip ng ilaw ko. And ngayon, ang ginagamit ko ay 3 strip. Dati 2 lang. Ngayon, ginawa kong 3 para mas maganda na yung seedlings ko bago ko siya i-introduce dito sa ating outdoor setup. Pero susunod, tatry tayo ulit dito. O baka bukas, yun, magtatry ako kasi seeding setup ko na bukas magtatanim na tayo bukas ng seeds. So sa baba, baka mga 48 lang, tas dito yung 6 para yung pang 54. Tatry ko.
May idea din naman ako kung paano ko siya itatanim kasi nagkaroon din tayo ng learning nung previous. So, actually, umaba na itong discussion. Ang gusto ko lang ipakita is anong reading ng pH and EC after 45 days ng ating lalik o hydraulic. Diyan. So, tinanim natin yung lalik nung 16, May 16. Tapos, hinarvest natin siya kahapon, which is June 30. Tapos ngayon, which is July 1. So, ubos na siya. Pero meron isang scamander din nga pala dyan, tulad ng sabi ko. So, yung mga scamander natin doon, nandun pa. Pero yung size naman ng scamander, nung tinimbang ko, parang nasa 40 grams lang. So, ibig sabihin, hindi yata talaga magandang patuboy na scamander natin dito. Mukhang pang malamigang lugar yan, pang mga highland or midland. Nasa lowland kasi tayo, parang less than 100 meter above sea level tong location natin, which is Caloocan. Malapit lang talaga sa SM Caloocan. So, ayun. At may nakausap din akong isang grower na medyo malapit sa akin. Actually, less than a kilometer lang yata yung layo niya sa akin. And ang tanim niya rin is mga olmeti. Tinanong ko sa kanya kung sumubok ba siya ng iba, pero olmeti yung siguro na naging hiyang siya. And pakita ko lang din, ito yung lalik natin, na medyo nasa mas magandang area kung saan mas nasisinagan siya. Kasi doon, may part talaga siyang nagiging shaded. Pero dito, parang medyo nagiging leggy pa rin siya, pero better compared doon. So, hopefully, mas maging mabigat siya. Pero, sa ngayon, paunti-unti, nagsisingit lang tayo ng ibang variety. Doon nga, medyo madami. Anim yung scamander ko dyan eh. 6 ba o 4 lang? Ay, 6 kasi meron pa doon. So, 6 yan. So, dapat 3 lang. So, ganun yung ginagawa ko ngayon. Nagsisingit lang tayo ng paunti-unti. Just for study and just to check kung ano magiging reaction niya sa setup natin. Pero, mag-mainstay muna tayo or majority ng lettuce natin ay olmeti. So, yun lang. Thank you very much and see you next update. Bye-bye!